Magandang gabi po sa bawat isa at sa lahat na ka- mga kaibigan natin, kapatid natin sa pananampalataya na sa kanilang tahanan. Magandang gabi po. Ngayon po ay ito na yung huling Wednesday sa month ng mga puso. Nawa hindi patuloy natin ipadama yung pagmamahal sa ating kapwa, hindi lang doon sa may karelasyon, sa mga boyfriend, sa may mga asawa. Nawa patuloy natin ipadama yung pagmamahal sa ating pamilya, sa ating mga anak. Para sa ating lahat, patuloy yung pagmamahal ay patuloy nating kailangan. Pwede po bang sabihin nyo sa inyong mga katabi, mahal, mahal kita sa Panginoon. Marami pong salamat. Ngayon, maaari po bang tumayo tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang babasahin ko po ay Hebrew 10:22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis at budhi sapagkat malinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ng ating mga katawan. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita po, ari na po tayong makaupo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa iyong pag-iingat sa amin, sa iyong proteksyon, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat sa iyong provision, sa kalakasan, sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat sa bawat isa, nagsama-sama kami ngayon upang magpurit, magpasalamat na may malinis na puso, Panginoon. Patuloy din po namin dinadalangin, Panginoon, yung mga kasamahan namin na paparito pa lang, patuloy mo silang ingatan. Panginoon, makarating sila dito na maluhati. Lord, thank you po na patuloy mo, hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming patawarin, Panginoon, sa aming mga kahinaan, sa aming nasabi na pabigla-bigla kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming pinatawad. Kung taos-puso kami lumalapit sa iyo na humingi ng tawad, tunay nga, Panginoon, na kami iyong pinatatawad, Panginoon. Lord, patuloy din namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat isa na tatayo dito sa aming harapan. Nawa, Panginoon, malugod ka sa amin. Nawa maging ang ang magbibigay ng mensahe, ang magbibigay ng ang magpakanta, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, gamitin na matuwa ka, malugod ka sa aming mga gagawin, Panginoon. Lord, tayo po namin hinihiling ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong makaupo. Ngayon po, pangungunahan po tayo ng ating kapatid ni Rosien sa ating pag-aawitan. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Ayan. Ngayong gabi po, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Purihin siya at pasalamatan siya ngayong gabi. Kataas-taas
Palakpakan po natin ang ating Panginoon at patuloy po tayong umawit. At magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon. Ibaba po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso. At manalangin at humingi ng kapatawaran na tayo'y muling tanggapin niya. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ika'y mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Minsan pa po. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Nawa, Panginoon, tanggapin niyo po yung aming pagsamba ngayong gabi. Panginoon, sa inyo po ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Sister Rosén. Ngayon po sa ating pagsasalamat, magbubuo po tayo ng grupo. Siguro 5 bawat grupo. Doon po natin ipapahayag yung dapat sa bawat grupo may kababaihan, may kalalakihan, may kabataan. Doon po natin ipahayag yung ating pasasalamat. Tapos
yung ating prayer request, mag ano na lang po kayo sa pagdating sa prayer request, kung sino yung manalangin ng malakas. Yun po. Grupo-grupo na po tayo. Maraming salamat.
Sige po, kung sige po, kung tapos na po tayo, pwede na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Hindi pa tayo. Sige. Sige po, pwede na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Para po sa pagpapatuloy po, ihanda po natin ang ating mga sarili sa mensahe na dadalhin sa atin na nais na ipahayag sa atin ng Panginoon ngayong gabi na dadalhin ni Sister Grace. Magandang gabi po sa ating lahat. Bakit parang malungkot kayo? Magandang gabi po. Ayan. Dapat happy lang tayo palagi. Amen. Purihin ang Panginoon sa pag-sustain sa atin all throughout the week at even yung mga natapos nating gawain. Salamat kay Lord dahil ang lahat ng ito ay Kanyang biyaya. Amen po ba? Amen. So ngayong gabi po ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Pinakahuli, akala ko malapit na matapos yung responsibility ko. Gusto ko na mag-relax nung Monday eh. Ay, sabi ko, speaker pa pala ako sa Wednesday. Pero salamat sa Panginoon sa mga opportunities na ito where lalo tayong na-exercise yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Yung dependence natin sa Kanya ay mas na-exercise. So, purihin po ang Panginoon. Journey.
Sa dami po ng narinig na natin na messages from Sunday service hanggang prayer meeting, kamusta na po ang ating journey? Kamusta na po ang ating mga pinagdadaan ng mga iba-ibang kalsada? Malubak pa rin ba? Or nasa smooth road na tayo? Or yung iba nasa paakyat ng hilltop? Or yung iba sa atin, yung journey ay nasa zigzag pa. Pero alam ko po, anumang klase ng daan ang pinagdadaanan natin, yung sa journey natin, ang mahalaga ay iisa yung ating direction. Ang mahirap, magkaiba-iba tayo ng daanan. Pero ang maganda po nun, whatever road ang dinadaanan natin, ang mahalaga, mag-i-end ito sa isang direction at ito ay patungo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So ngayong gabi po, gusto ko lang pong maigsi lang po ito at parang nasabi na lahat ni Sharina nung Wednesday. Pero dudugtungan lang po natin. So gusto ko pong i-share sa atin ang verse na ito. Yan, matatagpuan po ang ating text ngayon sa Psalm chapter 32 verse 8. Ay maliit pala. Basahin ko na lang po. Ang sabi po dyan ay, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Ito po ay sinulat ni Haring David. Ito na po ay wisdom poem ni David. At binigyan ko po ng title ang ating pag-aaralan ngayon, God's Promises in our journey. Sa ating journey, madami tayong pinagdadaanan, marami tayong nai-encounter. Pero gusto ko lang pong magbigay na ang Panginoon ay mayroong pangako sa atin, sa ating mga journey. Iba-ibang pinagdadaanan sa ating journey. Unang-una po, lahat tayo ay mayroong iba't ibang klase, katulad nung sinabi ko kanina na iba-iba tayo ng path, iba-iba tayo ng road na pinagdadaanan. Pero ang pinakamahalaga po ay it will lead to God alone. So number one, gusto ko lang pong unang pangako ng Panginoon. Number one, sabi dun sa verse, that He will instruct you. Yung unang sinabi, I will instruct you. So, pag sinabi pong instruct, sa Tagalog yan ay magturo. Sino po dito ang nag-aaral ng pagdadrive? Or naaalala niyo po ba yung mga nagdadrive na ngayon, kung paano kayo tinuruan na mag-drive? Meron akong naalala dito, yung iba dinadaan sa sigaw. Yung iba naman dinadaan sa kalma lang. Yung iba naman nakaka-disappoint, parang ayaw mo nang tumuloy mag-aral, mag-drive. Pero ang totoo daw po sa driving instructor, ang kanyang gagawin lang ay tatabi sa'yo. Tatabi sa'yo, kalma lang daw po dapat ang instructor, steady lang, watchful, mapagmasid. At pag mayroong pagkakamali, hindi nila kukunin ang manubela. Hindi nila ito hahawakan, hindi nila ito pakikialaman. Pero ano po ang ginagawa nila? They will guide you. Ops, kanan, kaliwa, wag masyado. Ops, nasa white line ka na. They will guide you. God is our instructor. Sa ating journey, God will instruct you. Sabi dito sa Proverbs 16 verse 20, whenever gives heed to instruction, prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord. Pag nag-instruct ang Panginoon, hindi lang yan sa mga direction, but an instruction of God's presence plus His wisdom. Yung instruction po ng ating Panginoon ay full of wisdom. In reality, minsan, mas magaling pa tayo sa instructor. Mas gusto natin sundin yung sarili natin na gusto. Mas gusto, sinabi ng instructor, kanan. Ano gagawin natin? Kaliwa. Bagalan mo, binibilisan. Ano po ang nangyayari? It will lead us to destruction. Pag hindi tayo matutong makinig
sa instruction, lalo na sa mga sinasabi ng kasulatan. Alam niyo po ba na 75% ng ating Bible ay made of instruction? Sa lahat ng bagay, Lord, kailangan ko po ng yung inyong instruction about sa work ko, instruction about good living. Lahat po kung ano po yung gusto niyang kailangan ng instruction nasa Bible. 75% of the Bible is made up of instruction. At sinabi po yan dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kung ano po yung purpose ng Bible. Isa doon is to instruct. So number 2 po, ano po yung pangako ng Panginoon sa ating journey maliban sa instruct? Number 2 is teach. Yan. Tuturuan niya tayo. Maliban sa instruction, mayroon pang kasamang turo. Teach. Isaiah chapter 48 verse 17. Ang sabi doon, I am the Lord your God who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Marami sa atin ngayon ay umaasa na lang sa Google. Sino dito ang umaasa na lang sa Google? Sa lahat ng bagay. Any teaching, hinahanap na sa Google. AI, yung mga ganyan. Pero, hindi natin alam na yung teaching ng Panginoon ay never yan naluma. Kung ano po yung teaching niya nung unang panahon hanggang ngayon, yun dapat yung ating sinusunod. Yung iba sa atin, mas gusto pa yung katuruan ng ibang tao. Mas gusto pa yung katuruan ng nakilala na mas pinakamatalino dito sa lugar natin. Mas sinusunod nila yung katuruan na yun. Yung turo po ng ating Panginoon, ay ina-emphasize daw po ito, yung pinaka-the best para sa atin. The best path for His people. Hindi lang best path, the right path. Yung tamang daan. So yung tinuturo sa atin ng Panginoon, huwag tayong magdududa na tayo ay maliligaw. Pag tayo ay nakinig sa turo ng Panginoon, siguradong hindi tayo maliligaw sa ating journey. Kaya lang po, mayroon po tayong kailangan tandaan. We should be teachable also. Handa ba tayo makinig sa turo ng Panginoon? Handa ba tayong magpaturo? Number 2, yung pagtuturo daw po sa atin ng Panginoon ay parang katulad lamang ng isang magulang. Yung magulang na ayaw mapariwara ang anak, ang gusto lang ay siya ay malagay sa mabuti, maging successful, lalo na sa pag-aaral. Ganon din ang ating Panginoon. That's what the Lord wants us. So yung kanyang mga katuruan, para po lahat yun sa ating kabutihan. God's teaching is directing us to best life choices. Yung mga choices natin sa buhay, ang Panginoon, pag sinunod natin yung kanyang mga teachings, masasabi natin, the best talaga yung katuruan ng Panginoon. Itinuro niya sa akin yung mga best choices in life. And the key is obedience. Handa ba tayong sumunod sa mga turo ng Panginoon? At ang panghuli po na promise ng Panginoon throughout our journey is counsel. Yan. Payo. Yung counsel po. Ang sabi po sa Bible that without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. Ipinapakita raw po na pag tayo ay nakinig sa payo ng Panginoon or gumagamit po siya ng mga tao, lalo na yung ating mga spiritual leaders dito sa church, pastors, elders, life group leaders, ginagamit niya ng Panginoon para tayo ay makatanggap ng good counsel or payo na maganda. Pag tayo raw po ay humihingi ng counsel, ipinapakita raw po nito na tayo ay, ipinapakita natin yung humility, pagiging humble. Bakit po? Kasi ipinapakita natin that we cannot do it on our own. Kailangan natin ng payo, that we need help. Wise counsel allows us to make better decisions and avoid mistakes. Oo, natapos mo, masasabi mo sa sarili mo, hindi naman ako humingi ng payo nung una eh. E di, ngayon okay lang ako kasi naging okay naman yung last. Yung unang-unang ginawa ko, so okay lang ngayon na hindi ako humingi ng payo.
Pero ang sinasabi po dito, pag tayo po ay humingi ng tulong, mas maa-avoid po natin yung mga mistakes natin sa buhay. Lalo na po, siguraduhin lang po natin na yung hiningan natin ng payo ay godly people. Alam nyo na po kung anong mangyayari pag lumapit tayo sa hindi godly people. Yung right path magiging, ano po? Wrong path. O, di ba? Ang galing natin, no? Right path naging wrong path. So, ano po ang mangyayari pagka hindi tayo nakinig or hindi tayo nag-ask ng mga payo, lalo na sa ating mga advisors, Christian advisors? It will lead to failure and disappointments. Sa mga estudyante, kailangan natin ng payo, lalo na yung mga grade 12. Ano ba yung course na kukunin? Sa mga naghahanap ng trabaho, pwede tayong humingi ng payo sa mga Christian advisors natin. Ano po ba, pwede niyo po ba akong tulungan ko? Ano po ba yung dapat na trabaho para sa akin? Sa mga investments natin, we need counsel. Ano ba yung saan natin ilalagay yung investment natin? Tama ba itong investment na ito? Sa mga health issues natin, kanino magpapacheck up? Magmamanila ba tayo or Bulacan na lang? We need counsel. Yung ating mga future plans, we need counsel, lalo na sa paghingi ng tulong sa Panginoon. Choosing godly advice is essential. Kailangan natin ito. But focus on God's word for true wisdom. It will lead us again sa salita pa rin ng Panginoon. Makikita natin doon ang magagandang payo sa atin sa mga dapat nating gawin. So, ano po ang implication nito sa atin, itong verse na ito? Itong verse na binasa po natin doon sa Psalm chapter 32, verse 8. Number 1, if we stay close to God, we won't miss the right way. If we stay close to God, we won't miss the right way. How do we stay close to God? Through reading His Word, daily communication. Alam niyo po, di ba, pag lagi natin kausap si Lord, mas nagiging close tayo. So the more na nagiging close tayo sa Kanya, pinapakita natin yung dependence natin sa Kanya, and we want to follow all His instructions. Number 2, God's timing may slow, but His path is secure. Secure yung ating dinadaanan. Yung tinatahak natin, ito man ay mabagal. Sa tingin natin, laging may signage na slow down. Alam niyo po bang kailangan natin yon? Pag may signage po sa kalsada na slow down, ano pong ginagawa ng iba? Mas lalong binibilisan, ano? Or yung iba, mayroon silang alibay, hindi ko po napansin, maliit kasi yung signage. Pero sa atin daw po, sa journey natin, there are times na kailangan talaga natin mag-slow down. Bakit po? Bakit kailangan natin mag-slow down? Sometimes, these delays is for God's protection. Isipin na lang po natin, pag hindi tayo nag-slow down sa mga curves, sa mga zigzag, delikado po ang mangyayari sa atin. So, pag nakakita po tayo ng mga slow down na signs, pag sinabi ng Panginoon, dahan-dahan lang, bagalan natin, kailangan natin yon. Hindi tayo dapat laging nagmamadali. And there are times kailangan natin mag-slow down. At ang panghuli po ay, gusto ko lang pong i-insight yung pinakadulo ng verse na sinabi doon, my eyes are upon you. Ano po bang ibig sabihin nun? It signifies that God's close supervision sa ating lahat. Pag sinabi po natin close supervision, yan po ay 24/7 nakamonitor ang Panginoon sa atin. So, ibig sabihin yan, pag sinabing, my eye is upon you, it's like a shepherd, mabuting pastol. Ang mabuting pastol, ayaw niya itong mapahamak. Ano pong gusto niya? Nililid ito sa safe na lugar. Ano pa? Greener pasture, yung may abundance ng food, abundance ng water. Doon niya nililid ang kanyang mga sheep. Ganyan dapat ang ating ginagawa na pagtitiwala sa ating shepherd na ang ating Panginoon.
He knows your immediate need, problem, and desires. Ganyan ang sinasabi ng my eye is upon you. So as I end, gusto ko lang po basahin po nating lahat itong words na ito. Sabay-sabay nga po nating basahin to. Ready? Begin. God did not promise an easy road, but to walk with us throughout our journey. Hindi ipinangako ng hindi ipinangako ng Panginoon ang madaling daan. Pero ipinangako niya that throughout our journey, He will be with us. Amen po ba? Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.